Inihayag ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III ang kanyang pagsuporta sa panukalang ibaba ang age requirement para sa mga nagnanais tumakbo sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Sa kasalukuyan, nakasaad sa 1987 Philippine Constitution na ang isang kandidato sa pagkapangulo ay dapat hindi bababa sa 40-year-old sa araw ng eleksyon. Ngunit ayon kay Soto, panahon na siguro upang bigyang daan ang mas batang henerasyon na patunayan ang kanilang kakayahan. Dagdag pa ng senador, naniniwala siyang maraming kabataan ngayon ang may sapat na talino, kakayahan at malasakit upang mamuno sa bansa. Ibaba natin ang edad ng presidente sa 35, tapos ibaba natin ang edad ng mga senador sa 30. Magagaling ang bata ngayon, matalino, yung mga Gen Z at millennial. Ibigay na natin sa mga kabataan na magpatakbo ng bansa. Baka puro matino pa yung mailagay natin. Ito ang naging statement ni Tito Soto. Ang mungkahi ni Soto ay nakikita bilang tugon sa lumalakas na partisipasyon ng kabataan sa politika at pamahalaan. Sa mga nagdaang taon, naging mas aktibo ang mga millennial at Gen Z sa pagsusulong ng transparency, good governance at digital innovation sa pamamalakad ng gobyerno. Matatandaan na isa sa mga madalas na nagbabanggit sa usaping ito ay si Pasig City Mayor Vico Soto na kinikilalang modelo ng bagong uri ng pamumuno. Bagamat marami ang nagtutulak sa kanya na tumakbo sa mas mataas na posisyon, hindi pa siya pasok sa kasalukuyang age requirement para sa pagkapangulo sa 2028 elections. Kung maisa sa batas ang panukala, mas mabibigyan ng pagkakataon ang mas mabatang leader na makilahok sa pambansang politika at magdala ng sariwang ideya at pananaw. Gayunpaman, nangangailangan ito ng constitutional amendment o charter change dahil nakasaad mismo sa konstitusyon ang age qualifications para sa presidente, vice-presidente at mga senador.